Good evening mga tadyak, welcome sa aking vlog. Andito kami ni Pinoy. Ayan, nagpipili ako ng kopra, yung luto na. Ayan, si Pinoy natutulog na siya doon. Nagpapantok lang siya, pagod siya paakyat din sa bukid. Nagdala ng pagkain ko. Dito na kami kumain. At ito yung aking pipilian na kopra. Alalay kami dyan dalawa, yung dalawang aso. Ayan, pilihan ko na yung ano tawag nito, luto na. Yung luto na, kailangan pilian na kasi matututong na yan. Natutong, ano na siya, magaan na sa timbang. Ayan. Tapos may flashlight akong sada maliit dito. Ayan, pampili sa paglukad. Dito pa lang ito. Shout out sa mga team ilang-ilang. Ayan, ilang-ilang. Kapatid Marvin, kapatid Kawilder. Shout out. Pasensya na kayo, hindi ako makapag-contact sa inyo. Palaging mahina ang wifi doon sa baryo. Tapos, siya. Walang mahina ang wifi, di ako maka-upload. Kapatid Bidog. Shout out. Hindi ako makahabol sa pa-challenge. Ulilat si Marbs. Okay lang yan eh. Papabakasyon tayo. Noon lang ulit kami nakabakasyon dito sa Bicol. Pipiliin ko yung mga luto na. Dahan-dahan lang pero sige-sige lang. Agad ang mga kamay ko, marami na akong sugat. Yan o, patuhod. Remembrance ko yung pag-akit sa bukid. Nahirap dito ang daanan, bato-bato. Bato-bato sa langit. Ang tamaan, huwag magalit. Ano lang, pagsubok natin yan. Sinusubok tayo ng Panginoon kung susuko. Kung may injury na, susuko na. Lapang siya magpaakyat dito. Masakit ng tuhod. Pa. Malapit na maluto. Ang sa ibabaw, hindi ko masyado naluluto. Ang luto na. Si Timmy pa lang ang nakasama dito. Yung tatlo, dalawa wala pa. Sumama si Timmy kay kuya niya Barak. Bukas hakotin na namin ito bukas. Puntang baryo. Layo dito. 2 oras ang lakad pag mahina ang tuhod. Marinig mo dito, huli ng mga ibon. Kalsikan ka dyan, oy. Ilag-ilag na lang daw nyo, oy. Dami ang luto dito sa ilalim. Tutok na yung iba nito, eh. Luto na. Katulog mo na kanina tanghali. Habang si Bayawan dito, sabi ko, matulog muna ako na para mamayang gabi. Kasi di masya, may sila kanina, may meeting sa simbahan. Kaya di siya makasama si Bayaw Samuel.
Si ano lang, pamangkin namin, si Pinoy ang kasama ko dito. Tanjak, hirap magkupra dito. Layo, pero magandang mga nyug dito. Kakapal ng ano, bunga. Ganda pang bunga ng mga nyug dito. Ayan, luto na yung ganyan. Hati-hati na yan para madali, hindi maano sa asako. Tawag nito bukal. Kailangan ng pagpagan yung ilalim ng ano kasi walikabok. Yan ang ano, tawag nito. Sinisimula ng apoy. Pag inaabot ng mga maganda pag araw. Basa to. Ihian na kapre. Ito pa si kapre nag-ihi. Ay, kapre si Balang. At kay kapre si Balang. Andito lang yan sa paligid. Sikat sila sa Facebook. Ayan, may tingkalon pa. Kaya ko lang itapon doon. Tingkalon, ang tawag dito tingkalon ng tanggal pa sa bao. Ang luto na siya. Bagal tayo ano, walang lagyan ng flashlight. Gandahan ako may malagyan ng flashlight Daga lang. Alay sa tuhod. Bukas, papunta na sa bayaw dito. Mahirap pag kumilos, busog pa kasi. Dahan-dahan na ka. Mahirap pag ano. Kaya ang oras. Luto na siya. Ganyan luto na. Ilang oras naman ito ginatungan. Simula umaga. Yung alas 3. Medyo sunog na nga yung iba eh. Ayan, ang ganda pa kaluto. Shoutout pala si Ate Mingay. Hindi ko na mabanggit si Ate Mingay. Nagtampo yun si Ate Mingay. Marami na akong vlog dyan. Sabi niya, kinalimutan ako ni Kuya Mavs. Hindi ko na siya i-support. Sabay tampo no. Ang mga tampuhin niya, shoutout. Ay, tampo. Nakakalimot tayo, nagkaka-amnesia na tayo sa pagod. Sa lahat ng supporters niya, shoutout. Salamat sa suporta. Salamat sa pagsuporta, sabi nga, walang kwentang vlog. Sabi na ibang vlogger, walang kwentang vlog. May kwenta yung vlog natin. At least, na-share natin kay natin ginagawa. At pangit yung vlog natin, may kwenta yan. Ang walang kwenta, yung walang magawa. Walang magawang matino, di ba? Iba nga, puro kalokohan. Pero, sumasahod ng milyon.
Tayo, di man tayo sumayad ng milyon. Okay lang, at least. Nagampanan natin yung pagbablog. At busy tayo. Iba siya yun, sila, may taga-edit talaga eh. May cameraman. Tayo, hirap na hirap sa pagkakamera. Wala tayong cameraman eh. Tabi-tabi po, baka tamaan natin si Kapre. Ngayon ko kamay siya. Sisigarilyo lang ako dito sa gilid. Binabantayan ko kayo. Binabato mo ako ng bao. Shout out kay Kapre. Ikaw na nakakita sa amin dito. Ayan, tulungan mo lang kami. Bantayan mo lang kami, Kapre. Baka andyan si si Vampira. Si Balang. Sikat sila sa Facebook, no? Galing yung may-ari ng content. Galing mag-edit eh. At mga AI. Ay, mahangin. Presko. Pagpawisan ka dito kasi kahit sabihin mo, nadahan-dahan ka lang. Yan nga kupra, pinagpapawisan yung kupra. Para madali maluto. Yan, luto na siya. Marami na itong luto. Okay. Ngalay. Hirap ang buhay. Tuloy lang. Tuloy lang ang laban. Lipat natin yung kamera. Ito yung cameraman eh. Kailang tulog na ako dito mga tadyak. Nakaraan kami dalawa ni Bayar. Pagkupra dito. Isang taon, isang beses na makakupra dito. Kasi to sa turno-turno ba sa magkabati nila mamay. Luto na siya. Pag sa ilalim, halos luto na. Pag sa ibabaw kasi may mga halo pang hilaw. Bawasan tayo ng may-ari ng kuprado. Kitaan ka lang ng isang ilaw. Yari. Sabi niya, may hilaw man yung mo, kupra. Eh, magkamali ka dito, isang hilaw lang eh. Imbis walang masyadong bawas. Hilaw mga kupra mo. Meron mga ganyan, magatindi sawag sa amin ng resiko, yung magbawas ba. Nahanap yung hilaw, yung luto, hindi. Yan ang mahirap sa mga komprador eh. Samantala, pagdating doon, luto naman yan eh. Naluluto na yan masyado. Bakit sa kopra yung masyadong tigas na siya. Yung tutong sunog-sunog na. Nakukuha ang mantika dyan. Ganda yung tama ng pagkaluto. Yung iba kasi nagmamadali. Sunog-sunog ng kopra. Hilaw pa ito sa babaw. Puti pa. Mga nahuli na itong napingkal namin. Pag hinawakan mo kopra, na siya. Medyo matigas na, madulas-dulas. May plastic. Masako yun. Yan o, luto na yan. Mga ganyan. Nahati na yan para maliit.
Shout out pala kay Ate B, kay Kuya VIP. Ay, pagaling kay Kuya VIP. Kabalik na sa agad sa dati, trabaho. Ay, ako yung aso namin na kasama si Tiger at si tawag nito si Boogie. Boogie Chacha. Gabi, silang dalawa lang dito natulog. Nagpaiwan dito kasi marami akong binigay na pagkain. Akala nila andito kami. Pagdating namin ng umaga, andito sila. Palabi ko wala doon sa baryo naglugs. Di sila bumaba sa baryo. Akala nila andito kami. Madami silang pagkain eh. May bantay sila dito kagabi. Hindi na sila napagod baba akyat. Yan, madami pa silang pagkain bukas. Dinadagdagan namin sinasaing. Yung mga bantay, sabihin mo aso yan, dapat din mo pagutuman. Talagang, dapat ang aso magmahal sa amo pag hindi ginugutuman. Mga loyal yan. Mga dog lover, diba? Iba nga, pinapalibing pa ng maayos. Diba yung nasagasaan sa Facebook? Yung mga aso dyan, pag yun ang masagasaan yung aso, iiwasan nyo din. Kasi minsan nakakawala talaga yung alaga natin. Yung iba sinasadya nilang pakawalan. Kasi tumatapang yung aso pag laging nakatali. Gusto din natin maging malaya ba? Tayo nga pag nakukulong, diba yung mga tao? Malungkot. Sila ganun din eh. Malungkot din sila. Lahat ng nabubuhay, pag hindi ka malaya, malungkot ang buhay. Kaya tayo magpakatino, magpakabait, hindi tayo makulong. Pero pag nakukulong, ilit sa kulungan, walang ligo-ligo. Kulang ang pagkain. Mga buaya sagana sa pagkain. Hindi naman yung mga buaya na yan. Bida lagi yung mga animal. Bida-bida lagi yan eh. Sila na lang lagi ayahay eh. Ngayon lang sila ayahay sa buhay. Yan ang kandamata, iwan ko lang. Ang pagsisisi laging nasa huli. Habang may maaga pa, magsisi na sila, maghingi na sila ng tawad. Yan ang inuutos ng Panginoon. Magpatawad at kayo ipatatawarin. Pero kung hindi ka nahingi ng tawad, sige lang, nanakaw ninyo ha. Yan ang magpapatawad sa inyo. Wala kayong patawad sa pagnanakaw. Shout out sa mga kawatan dyan. Bago na kayo. Di bali naghihirap kami. Balang araw may kandin pala ang Panginoon. Ngayon lang sila masaya. Taghan silang, sabi nga, tambak ang pera. Kasi nga, ayahay ang buhay. Kanakaw. Mayaman ka nga. Sabi nga ni Biko Soto, mayaman ka nga. Galing naman sa nakaw. Di ba? Galing din si Biko Soto. Kaso lang, tinamaan yung tito niya. Sabi din. Sabi siya. Damay din sila eh. Pero magaling yung hao, no? Magaling na mayor. Siya lang nang nagbunyag nun. Talagang wala siyang sinasantok. Kahit kamag-anak niya masagasaan bahala sa buhay niya. Magkawatan man siya, kawatan siya. Pinag-isipan niya na yun eh. Matalino yung tao na yun. Siyempre, di mawala yan eh. Wala naman perfecto sa pamilya. Mayroon pa sa suwail. Magkakapatid nga, may suwail eh. Yan pa kaya. Ang laking pamilya. Mahirap sa tao. Hindi makontento. Mayaman na, nagnanakaw pa. Mahirap mo. Nag-aral pa sila, magnanakaw daw pala. Yung mga malilit na magnanakaw, bugbog sarado. Sila protektado. May pinag-aralan eh. Kailangan pala pag magnanakaw tayo, mag-aral muna tayo ng abogado.
Ang biro na magnanakaw, mga ano eh, may pinag-aralan. Pero yung walang pinag-aralan, di ka makanakaw ng milyon. 1,000 pa lang nga, kulong na. 100 lang, kulong na. Sardinas pa lang ang nanakaw. Mangga, kulong. Oo, si Manong. Eh, mahirap sa Pilipinas. Pero yung bilyon ang nanakaw, baliwala lang. Dahil dami ng bilin siya. Kita na yung mga malita, wala lang. Sabi, normal lang sa amin yan. Basic lang kayo. Alam nang gagawin. Tayo, pag nagnakaw, hindi ka pa nakapasok sa kulungan, bugbog sarado na. Yung malalaking nanakaw, protektado pa. Yan ang mahirap sa Pinas. Diba mga viewers, bayan ng Pilipino, nakakabuhit ng manood ng balita. Nakita mo lang yung mga walang kwentang tao. Hindi na ako nanonood ng balita. Mag-vlog na lang ako. Mabuti pa magtrabaho ka na lang. Umasa ka dyan sa mga politiko nga ito natawag. Magaling lang yung nakaw. Bahala sa buhay nila. Hangganan din ang pagnanakaw nila. Kami dito magkukupra. Handang-handa ko ba na? Okay lang, di ba? Ang shout out sa magkukupra dyan. At sabihin mo, maga-maga na yung kamay. Tuloy lang ang laban. Sugat-sugat ang tuhod. Mga disgrasya sa mga kupras. Mga na. Nalalaglagan pa ng bunga ng nyug. Yung mga nagkakawit. Naka-smile pa. Kahit masakit na yung binagsakan ng nyug. Tawanan pa yan. Pero yung mga iba dyan, wala. Kawatan lang. Mapagbintangan. Kahit totoo, galit. Sila pa may ganang magalit. Yan, animal na yan. Sinisiraan daw sila. Isang sila, noon pa silang sirang-sira. Nilulumot na sa Senado, di mo maalis. Hanggang na mamatay na lang sa upo doon sa Senado. Doon na lang nilumot yung utak nila. Mabuti yun, may mga utak pa yun. Utak talangka, sabi ni Yorme. Sabi pala sa isa din. Ano pala kayo si Yorme? Nakakatawa naman siya. Ay, tahimik, nabigyan yata ng malita. Inaaraw-araw niya si BBM po na. Kawatan daw. O ngayon siya, anong nangyari? Kawatan din siya. Tupi siya sa malita eh. Nangyari. Dugyot ng City Hall. Nagmamalaki ng Manila ang City Hall. Dugyot. Magalanda yan sa Ganda lang sa harap. Sa labas. Pag pumasok ka, inaamag na yung mga kisame. Ito, makakadili din pala. Panis lang sila ng Paranaque. Paranaque, pinturado talaga. Ganda ng City Hall namin, Paranaque. Pangit lang tingnan sa labas, pero pag pumasok ka, para ka na sa loob ng mall. Lawak. Siyam na palapag. Shout out pala sa mga vendor dyan. May may ayuda kami sa vendor daw yung pagwawalisin ka pa. Ayuda namin, pagwalisin pa. Yung akala mo ayuda na, yung pala magtutupad. Tutupad rin sa pangarap mo sa tupad. Hindi ako nakasali eh. Nagbakasyon kami. Nababasa ko doon sa GC namin. May second batch pa naman daw. Yung mga hindi nakasali, may chance pa pala kami. Tutupad rin ang pangarap mo sa tupad. Wawalis ka lang ng ilang dahon, okay na. Yung shout out sa mga tagpad dyan.
Binibigay lang natin na ano. Sa atin lang naman galing yan. Niloloko lang tayo ng gobyerno. Mga tax natin yan. Babawi ka nga, lulukuhin ka pa. Kunwari tutulungan ka. DSWD. Parang nakakaloko lang eh. Nagsasalita sila, yung mga tao na kasi mangot. Sila ma-snack, yung mga nagtutupad wala. Ang tagal-tagal ng pila. Shout out kay Congressman Ili. Nabilib ako doon. Yun ang idol ko si Ili. Ili. Mabuti pa yun, bagong congressman, talagang kumikilos. 3 silang magaling na congressman. Congressman ng Batangas, si anak ni Loren Legarda. Mga batang congressman. Si Kiko Barsaga, yan siya to. Matapang. Di nila kayang patahimikin, sinuspinde. At least lumaban siya, hindi siya yung tamimi lang. Matapang. Salita, may isang salita. Ng mga kawatan dyan, sikat-sikat naman, magnanakaw naman. Mga mahina na. Mahina na yung flashlight ni Mibes. Surrender na. Parang mahina siya, di matulog na tayo. Eh bukas pa naman. Meron pa ako ng extra battery. Pa nga tayo nangangahati, susuko ka na. Huwag kang sumuko. Di-charge ang baterya nito eh. Abutan mo ako Noy ng Noy? Sako. Diyan. Abutan mo ako ng sako. Tulong. Thank you. Puno na to. Hirap na buhatin yan. Panibago naman. Pahingaan ko muna. Habang nag-aayos tayo ng sako. Kami dito may hirap. Nagkanda ko ba? Okay lang. Masaya na. Makakain man lang tayo niya Jollibee. Jollibee man lang. Pa-Jollibee ko man si Pinoy. Hindi sana pwede sa mamalat kasi malaki ang pamasahe. Bilhan na lang namin ng Jollibee. Bili lang ng manok. Prituhin na lang dito. Mas marami pa makakain. Ay! Sakit sa tuhod. Masakit ang tuhod ni Mabs. Daming sugat Yan Pagaling na yan. Kadalawang ligo na ako sa dagat eh. Tuwing umaga naliligo ako. Dagat. Hindi ko pala na iba-vlog. Nakalimutan ko. Sabi ni Timmy kanina, ba't di mo ako paginising? Naligo ka pala sa dagat. Sabi ko 4:30 pa lang nandun na ako sa dagat. Ikaw tulog ka pa. Sabi ko sabihin mo malamig. Nainggit siya eh. Sabi ko naligo ako sa dagat. Pag gising niya, galing na ako sa dagat. Nahina na talaga. Kumina na yung Pero makakita pa Kilala pa yung nyug. Ito. Sabi niya, ikaw pa naligo na. Dagat pala eh. Hindi mo ako niyaya. Sabi ko maligo kayo maaga. Yung pamangkin ko namamalat na pati yung dalawa kong anak na dalagita. Namamalat na yung mukha. Araw-araw naligo si Zoe. Ang pangit niya na, itim na. Si Rochelle ang gabi, namalat na. Tutok sa araw maligo. Tanghali na. Kasi, taob pag tanghali. Na maganda maligo. O di baling mainit. Dami kasi bata pag tanghali naliligo. Naaliw din sila. Sabi ko sa asawa ko, hayaan mo lang. Ngayon lang sila magdagat. Pag dito na sila nakatira, halos ayaw na maligo. Excited yan mga bayama. Ngayon lang sila. Nung unang punta ni Timmy, sabi niya, makakapaghalita na yan dito eh. Sabi niya pa, dito na tayo titira. Ang ganda dito kila mamay.
Ang mamay dito, si lola nila, mamay ang tawag. Maganda dito kasi yung lawak-lawak ng swimming pool. Ginawang swimming pool ang dagat ng Manurabi Matnok Sorsogon. Maganda daw dito, lawak-lawak ng swimming pool daw eh. Swimming pool pa lang sa kanyang dagat. Ang lupit ni Tem. Tawanan kami. Hindi pa ako nagbablog noon. Ewan ko nagbablog na ako noon. Eh, wala man ako nalang cellphone. Tatambay kami sa tabing dagat. Yan. Tapos mag-look opera dito, dagat naman ng content ni Marbs. Maligo kami doon sa lumpata na tinatawag. Ang ganda doon. Sabay mangisda, kain tayo, mukbang tayo ng tuyom. Kitaan ko kayo ng tuyom pag mukbang. Dala kami ng nilagang kamuting kahoy. Pati kanin, magmukbang kami doon. Kasama ko yung ano ko mag-iina. Para content. Linggo, sa linggo, pwede yun. Pag linggo, sa sunod na linggo. Ewan kung makakahabol pa yun pag sa sunod na linggo. Kahit hindi linggo, dapat makahabol pa kung maka-upload ako. Ang dami ko nang pang-upload. Hindi man mag-upload. Ang hina ng wifi dito. Palibas ang daming gumagamit. Hirap mag-upload dito at tadyak. Sayang yung ano, challenge. Hindi man lang tayo nakahabol. Shout out kay Ate Lang Ilang. Marami pa naman siguro para challenge yan. Kasali pa tayo. Bibira lang yan maanyaya ng pa-challenge. Shout out sa mga sponsor dyan. Malaking tulong sa mga small YouTuber. Nangihina na yung flashlight ni Marbs. Yan o. Maliit na yung liyab niya. Nakikilala pa naman yung pag huminto na siya, saka na huminto na yung liyab. Ayan, laki ng nyug. Kailangan liit-liitan kasi mas sa ako mahirap siya dikdikin. Binabayo pa namin to. I-vlog ko yon pag bukas, pagbayo. Katulong kami bukas, ibayaw mo kung dumating na yung galing Palawan. Sacrifice biyahe dito. Nalos 12 years na siyang hindi umuwi dito sa Bicol. Doon na kasi nakapangasawa, doon na nakatira. Hirap kasi mahal ang pamasahe. I-sponsoran siya ng dalawang kapatid niya na sa abroad para makauwi. At paano may naka-abroad sa kanilang mga kapatid. 30 mil ang sahod. Yung taas na. Kasi dito kasi 10,000 lang ang katulong. Bugbog sarado pa sa trabaho. Diba? Mahirap ang katulong tapos ang pagod ng trabaho ng kasambahay. Naranasan ko yung sa mama ko noon bata pa ako. Magwalis ka lang nga bahay 10th floor. Nako. Sakit na ng likod ko. Bata pa ako noon. Sabi ko, hirap palang trabaho mo dito ma. Sabi ko, uwi ka na lang kayo. Magtanim na lang tayong kamote. Sabi niya, paano kayo mag-aral kung hindi siya magsakripisyo. Single mom kasi yung mama ko noon. Ngayon, dalawa na lang kami. Sabi ko sa kanya, doon na lang sa bahay. Palit-palit na lang. Pag nalulungkot sa apo niya doon sa ate ko, doon punta naman siya. Marami siyang pupunta sa mga pinsan ko. So umuwi din ng Bicol yun. Iwan ko na sa Bicol na bukas nga pauwi ako. Tawagan ko rin. Wala na, may signal na yung wifi doon. Ang hirap contact. Hindi tayo nakaka-online. Busy pa tayo magkupra. Hanap lang tayo ng pera. Magpipista pa naman dito mga tadyak. 24-25. Hello. Ang ganda dito ang pista, masaya.
Daming uuwi na ano galing Maynila. I-vlog ko. May paliga dito eh. Barangay, inter-barangay. Tapos may barangay to barangay. Lahat ng sakop ng Matnog, bayan ng Matnog. May palaro din yung mayor. Masaya dito sa mga tao may papanalunin daw 25,000 mag-champion. Laking tulong na yun sa mga sabihin mo extra lang yung pa-basketball. May nag-sponsor na baga mayor or sino man nag-sponsor palaro. Libre yung jersey. Ganyan pa, laki ng budget ng pakonsuelo man ba sa mga mahilig mag-basketball kaysa magpanay addict lang. Laking tulong yung basketball kasi exercise pa yung tao. Nawawala pa sa bisyo. Pag nagbabasketball yung tao, tulo pawis. Exercise pa sila. Pampahaba pa ng buhay. Ako wala na din kakapag-basketball eh. Minsan na lang, gabi pa. Yun lang nga tadyak, di ba? Minsan lang si Mars mag-basketball, gabi pa. Kahit gabi pasok. Ibang basketball naman iniisip ni Mibes. Basketball ng bola. Muna tayo, Mibes. Unsa ka ba, Mibes? Papatawa lang tayo. Kakalungkot yung seryoso. Basketball din tayo kahit gabi. Ang kaya pa. Tatlong pahinga bago makaisa. Ganito pagod. Kalahati lang hinto na. Wala na, hindi na nga makatayo si Mibes. Ang hirap talaga malaki-laki ng tiyan. Lumitlit ng tiyan ko dito kakakit sa bukid eh. Mga isang taon pa ako dito, wala na akong tiyan. Pala wala nang lumpo na. Wala nang tiyan kasi lumpo na. Exercise to dito ah. Sila Lula nga dito nakatira. Tapos sila ang papay doon daw sa baba. Yung dito banda sila Lula. Wala pa sa baryo, bahay. Dito daw una sila nakatira, sabi ni Papay. Maganda dito, kaya pala maraming punong mangga dito sa Antol. Tanim ni Lola yan. Tapos ng mga kahoy doon na sila Papay. Yung Papa na Aerobi. Tumira dito. Nung nakakuha ng bahay doon sa baryo, doon na naglipat. Bihira na dito makapunta dito pag magkopra lang. Marami pa dito nakatira sa bundok noon. Siyempre, yung tao pag may kung saan ang baryo, doon na nag-iimpukan. Mas malapit ka sa dagat doon eh. Gandang hanap buhay pag maganda ang dagat. Mahirap lang dito pag habagat. Hirap mangisda. Maalon. May time na talagang hindi naman porke sa dagat ka lagi kang maisda. May time na wala. Sabi nga, hindi araw-araw Pasko. Yan, lutong-luto na siya katadya. Pag hinawakan yung kopra, pag siya malamig, silaw pa yan. Pag medyo siya, crispy. Pag bumuka kasi yan, kulay brown na, okay na luto na yan. Yan, ganyan mga itsura. Luto na yan. Yan, luto na yan. Nakakalimutan ko yung babiyakin eh. Pa ako nangangalahati, baka abutin ako magdamag dito ah. Yun, anong tawag doon? Hangin, ang amoy, ang utot ni Mibes, amoy kopra. Naghapon kaharap ko yung koprahan. Yun, isi-isi lang dito. Hindi naman pakyawan to.
kopra, hindi nag-iisipan ng ano dito, yung iba kasi nag-iisipan ng trabaho. Kasi andito ka, banatan mo na. Siya naman andito, banatan din ni Bayaw. Iba kasi ano, yung mga tao nag-iisip ng trabaho. Antayin pa yung kasama. Yung mga tiyuin ko, kapatid ni mama, ganun sila, hindi sila nag-iisipan ng trabaho. Magkakapatid. Andyan, trabaho lang. Banat. Babawi naman yan pag andyan na siya. Kasi nagbibigayan ba may extra na trabaho. Inatake sa puso nung nasa hospital kami. Nandun pa kami sa ano, Tita Bibi. Napakabait nun. Pag nagtrabaho yun, wala yun ano. Hindi yun nagreklamo na magkupra. Wala yung kapatid niya isa. Sige lang yung hakot ng kuprahin. Bigayan lang ba magkapatid. Wala silang ano yung away-away na ano. Tampu-tampuhan. Minsan may lasing, lumalabas. Pag lasing, pero pag hindi lasing, wala lang. May mga sama din ng loob, pero pag lasing lang lumalabas. Pero pag hindi nakainom, di man. Sabi ko, ba't kayo ganyan? Sabihin nyo na pag hindi kayo nakainom. Yung mga hinanakit din ba, minsan may hinanakit din. Hindi mga perfecto. Pero kadalasan, wala. Hindi sila no, ano. Nung binata pa yan, lagi nagano. Wala. Mga hinanakit sa buhay. Pero nung mga nagpamilya na, wala na. Raras na din nila kung anong hirap ng magulang eh. Patampo-tampo ba sa magulang, hindi sila napag-aral. Hirap ng buhay sila nga, ayun hindi din mapag-aral lahat ng anak nila. Swerte lang ni Mabs, makapagpaaral ako ng anak. Samantalay nila, habang malakas pa si Mabs, pasaway sila. Kangkungan nila pulutin. Iba ng panahon ngayon, pag wala kang pinag-aralan, mahina ang trabaho mo, lalo malihina pang loob, mag-apply. Matuto lang yung trabaho kaya, ang pag-apply, palakasan pa ng bakir. Tingnan pa yung diploma mo kung wala ka pala tinapos, doon ka. At janitor nga, di ako tinanggap nung apply ako eh. Pabakir-bakir pang nalalaman. Yun ang parel. Hindi ako, sabi ko, at janitor lang ma'am. Dati galing ako sa gwardiya noon. I-expire na yung lisensya ko. Sabi ko, apply na lang ako rito ma'am, kahit janitor. Sabi niya, sige sir, thank you. Pasa-pasa pa ng resume. May 3 requirements yata yung pinasa ko noon eh. Tawagan na lang kita sir. Tagal-tagal ko pa daw sa loob ng opisina nag-antay ng interview. Yun lang pala ay sasabihin sa akin. Pakapasa mo ng resume. Sige sir, balik ka na lang din pag tinawagan. Pag tinawagan, puti na yung mata ni Mabs, di pa tinatawagan. Hanggang ngayon, wala man lang sabi. Expert na lang yung lisensya ko sa gwardiya. Sabi ko, wala man lang nag-chat sa akin na, nagtawag. Sir Mabs, punta ka na dito. Mag-janitor ka na. Wala. Apply ulit ako ng gwardiya nun. Sabi ko, wala mangyari. Ayaw ko na mag-gwardiya kasi hirap din ng gwardiya. 12 oras. Doon kasi sa Nanparel, malapit sa amin, lakarin ko lang. Pero malaki ang sahod ng gwardiya din. Alam, may na tayo sa tayuan. Nalulumpo na kakatatayo. Pandemic pa noon, ayan. Doon na nag-start si Mabs na bindor. Sabi ko, okay na dito. Kumikita rin ng minsan maganda, minsan hindi. Muntik-muntik ang pang mabangkrap. Pusunod-sunod ang problema. Halos ubusin nila yung pamilya namin sa Kakandamatay. ayaw na nilang problema. Hanggang yun lang talaga yung buhay. Sunod-sunod ba? 7. Halos manang taon, isang taon, mayroon dalawa, mayroon isa. Hirap talaga na pag ganyan ng buhay. Wither lang. Maging masaya tayo kung anong mayroon. Iba nga dyan, walang makain.
Okay lang. Sabi mo pagpag lang, di ba? Yan, duma lang. Yung ibang nagbablog parang nauuwi naman ako. Yung ibang vlogger na sobrang paawa effect naman yun. Tapos magsasabi pa hindi daw siya pinapanood kasi nahirap lang sila. Sabi ko, depende sa tao yun. Para sa akin, sa sarili ko ba? Depende kung maawa sa'yo. Kaya mabuti na lang mayroon mga tao talagang maawain. Yung iba naman parang OA naman, sinasadya na lang. Content na lang talaga nila. At si Mabs, dinanas ko din yun. Kami nga, puro lang duma nun. Walang makain na kanin. Sinasabihan ko ng mga anak, swerte nyo. May pagkain na, hanap pa ko yung kung ano-ano. Kami noon, walang ulam. Puro duma. Pero masustansya yun. Kamote, balanghoy. Maumay ka na lang sa araw-araw kamote, balanghoy. Ngayon tuloy hinahanap pag wala na. Ube. Yung pagkain namin yung binatog. Bilo-bilo. Yan. Pag may pambili ng asukal yung lula ko, nagbibilo-bilo. Pag wala, pasensya na kayo. Nilaga-laga lang saging, ligang kamote. Ito, masarap ang nilagang kamote. Pag utot mo, gutom ka. Sabi ng tiyuin ko, ano to ma? Araro pa naman ako. Araro yung tiyuin ko, sacrifice siya. Pag uwi niya, pag bungkal sa kaldero, nilagang kamote lang pagkain. Kain. Reklamo, pero kain eh. Magutom. Kaya nung nakapagpa-Maynila, di na bira na umuwi. Padala na lang. Hanggat nag-asawa. Karaos din. Pag ayaw mo nang mahirapan ang buhay mo, sakripisyo ka rin sa Maynila. Lakas loob mag-apply. Pero mahina ang apply mo, ang gawa mangyayari sa iyo diyan, manlilimos. Mahina mag-apply. Ngayon mahirap sa Pilipinas, apply ka, sandamakmak na requirement. Tapos di ka pa tanggapin. Antayin ka pa ng tawag, muti na yung mata mo. Kailangan dyan, marami kang applyan. Ang mahirap nga, pang requirements, kung wala ka pang requirements, di ba? Kaya maraming nagiging pulubi. Iba nakatira na lang sa ilalim ng tulay. Sa Maynila, ang dami. At saan ka pumunta sa Maynila, ang daming pulubi. Kaya kung may pagsasakahan lang naman sa probinsya, dyan na lang sa probinsya. Bahay lang kayo gat ganito, anahaw. Presko pa. Mahaba pa ang buhay nyo. Manila, alikabok. Grabe. Yung anak ko sabi niya, sarap dito matulog sa probinsya. Mali, ay ma. Sabi sa asawa ko, commander. Libre aircon dito man, lamig-lamig. Ang lamig dito pag madaling araw. Diba kung ilang oras na ba, baka mag-isang oras na to. Tingnan mo natin yung vlog natin. Pa lang tayo, padalawang sako yung aking napipilian ngayon. Yan, konti na lang. Ilang na ba yan? Mag-isang oras na pala. Hanggang dito na lang yung vlog ni Mibes. Shout out na lang sa lahat kung anong-ano na lang yung pinakwento ni Mibes. Ayan, yung tamaan, wag magalit. Ang tamaan, pangit. Pag di baling pangit, marami naman tayo. Hanggang dito na lang, baka natulog na si Pinoy. Ako na lang yung gising. Tapusin ko ito para bukas maibaba na namin. Gagatungan ko pa ito mamaya. Nakatulog naman ako mamaya, kanina. Ayan, shout out na lang sa lahat. Bye bye, thank you for watching. Ayan, ingat lagi. Love you all. God bless you all. Yan, dami pang kupra. Pipilian.